Isipin mong magising ka bukas ng umaga na tunay na nakapahinga. Isipin mong imulat ang iyong mga mata at mapagtanto na nakatulog ka ng buong gabi nang hindi kinakailangang bumangon, walang nagmamadaling pakiramdam, at walang pakikipaglaban upang muling makatulog. Isipin mong may sapat na lakas upang maglaro kasama ang iyong mga apo, magtrabaho sa iyong hardin, o simpleng masiyahan sa iyong kape na may ngiti sa iyong mukha. Parang panaginip, hindi ba? Para sa marami sa atin na lampas 60 anyos, ang pagtulog ay naging isang larangan ng labanan. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon ang isang bagay na napakahalaga. Hindi na kailangang ganito. Kaya ng iyong katawan ang mga kahangahangang bagay, kahit ano pa ang edad mo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang tiyak at banayad na gawain. Hindi lamang ito tungkol sa paggalaw ng katawan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa iyong sistema ng nerbiyos na ligtas ng magpahinga. Dadaan tayo sa 5 simpleng galaw na maaari mong gawin mismo sa iyong kama o sa isang matibay na upuan. Pero hindi pa iyon lahat. Manatili ka sa akin hanggang sa pinakahuling bahagi ng video na ito dahil pagkatapos ng ating mga ehersisyo, ibubunyag ko ang isang espesyal na karagdagang pamamaraan. Kasama rito ang 3 makabagong gawi, kabilang ang sikat na Trinimard 1 na panuntunan. Ipapaliwanag ko ng eksakto kung bakit ka nagigising sa gabi at kung paano mapipigilan ng isang simpleng pagbabago sa gawain sa gabi ang mga pagbangon para umihi ng tuluyan. May lihim na ugnayan sa pagitan ng iyong mga binti at pantog na halos walang nagsasabi. At ngayon, aayusin natin ito ng sama-sama. Kaya humanap ng komportableng lugar, huminga ng malalim, at ibalik natin ang iyong mahimbing na tulog. Ehersisyo bilang 5, ang ankle pump. Magsimula tayo ng banayad. Nagsisimula tayo sa ehersisyo bilang 5. Tinatawag ko itong circulation booster. Alam mo, sa buong araw, hinila ng grabidad ang mga likido pababa sa ating mga binte. Kung napansin mo na ang iyong mga bukong-bukong ay medyo namamaga sa gabi, iyon mismo ang tinutukoy ko. Nakaupo ang likidong iyon at kapag humiga ka upang matulog, ito ay babalik sa iyong mga bato na ginagawa itong ihi. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ka nagigising para umihi. Kailangan nating tulungan ilipat ang likidong iyon bago ka matulog. Umupo ng komportable na nakaunat ang mga binti o humiga ng patalikod. Ituturo lang natin ang iyong mga daliri ng paa palayo sa iyo, parang pinipindot mo ang gas pedal ng sasakyan. Pindutin pababa, ramdamin ang pag-unat sa ibabaw ng paa. Mabuti. Ngayon, hilahin ang mga daliri ng paa pabalik patungo sa iyong shin hanggat komportable. Ramdamin mo ang pag-unat sa kalamnan ng guya. Iyon ang susi. Ang kalamnan ng guya ay madalas tawaging pangalawang puso. Sa bawat pagbaluktot nito, ibinobomba nito ang dugo at likido pabalik pataas sa katawan upang maproseso habang gising ka pa. Gawin natin ito ng sama-sama, dahan-dahan at may ritmo. Ituro at baluktutin. Ituro at baluktutin. Huwag magmadali. Hindi ito karera. Isipin ang isang banayad na alon na dumadaloy sa iyong mga binte. Magpatuloy. Habang ginagawa mo ito, huminga. Huminga ng malalim habang itinuturo, huminga palabas habang binabaluktot. Gusto nating gawin ito ng humigit kumulang 1 minuto. Maaari kang makaramdam ng kaunting init sa ibabang bahagi ng binti. Magandang senyales iyon. Ibig sabihin, nagigising na ang sirkulasyon. Ibig sabihin, kinokontrol mo na ang sistema ng tubig sa iyong katawan. Relax ang iyong mga balikat. Kalasin ang panga. Ituon lamang sa iyong mga bukong-bukong. Ituro at baluktutin. Napakagaling. Kung makaramdam ka ng kaunting pulikat, tumigil, iwagwag ng banayad ang binte at simulan muli ng mas maliit na galaw. Pakinggan ang iyong katawan. Gumagawa ka ng kahangahangang trabaho. Mga kaibigan, habang tinatapos ninyo ang mga ankle pump, may maliit akong pabor na hihilingin. Kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, o kung naniniwala kayo sa natural na paraan sa kalusugan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like button sa ibaba ng video. At kung hindi pa, mangyaring mag-subscribe sa channel. Maliit na pag-click iyon para sa iyo, pero napakahalaga para sa ating komunidad. Nakakatulong itong maabot ng video na ito ang ibang matatanda na nahihirapan sa tulog at sakit, tulad natin noon. Maraming salamat sa inyong suporta. Ehersisyo bilang 4, ang single knee hug. Ngayon, lumipat tayo sa ehersisyo bilang 4. Tinatawag natin itong single knee hug. Napakaganda ng galaw na ito para maibsan ang tensyon sa ibabang likod at balakang. Maaari mong iniisip,
Dr. Santos, ano ang kinalaman ng aking likod sa aking tulog? Ang sagot ay lahat. Kapag masikip ang iyong ibabang likod, pinipiga nito ang mga nerbiyos na patungo sa pelvic area. Ang masikip na likod ay nagpapanatili sa katawan sa mababang antas ng stress na nagiging sanhi ng imposibleng malalim na tulog. Humiga ng patalikod. Kung kailangan mo ng unan sa ilalim ng ulo para sa ginhawa, ayos lang iyon. Ituwid ang kaliwang binti sa kama. Ngayon, dahan-dahan at banayad, iangat ang kanang tuhod patungo sa dibdib. Ipagsalikop ang mga daliri sa paligid ng shin, bahagyang ibaba ng tuhod. Kung hindi mo maabot ang shin, hawakan ang likod ng hita. Mas ligtas iyon para sa mga tuhod. Ngayon, banayad na hilahin ang tuhod na iyon palapit sa dibdib. Huwag pilitin. Dapat mong maramdaman ang banayad na pag-unat sa ibabang likod at kanang puwit. Hawakan doon. Huminga sa kahigpitan. Isipin na ang iyong hininga ay bumababa sa ibabang likod, binibigyan ng lambot ang mga kalamnan. Hawakan ng ilang segundo. At dahan-dahang ibalik ang binti sa kama. Ngayon, palitan ng panig. Iangat ang kaliwang tuhod. Hawakan ang likod ng hita. Hilahin ng banayad patungo sa puso. Isara ang mga mata kung gusto mo. Ramdamin ang ginhawa sa gulugod. Magpapalit-palit tayo ng panig. Kanang binti pataas, yakap at bitawan. Kaliwang binti pataas, yakap at bitawan. Gumalaw ng dahan-dahan. Isipin na lumalangoy ka sa tubig. Walang pagmamadali. Sinasabi natin sa iyong sistema ng nerbiyos na tapos na ang araw. Wala nang ibang pupuntahan. Wala nang ibang dapat gawin ngayon maliban sa alagaan ng sarili. Kung nagkaroon ka ng hip replacement o may sakit sa balakang, maging banayad. Pumunta lamang hanggang sa komportable. Hindi sakit ang layunin. Ginhawa ang layunin. Ehersisyo bilang 3, ang gentle hamstring glide. Patuloy tayo sa ehersisyo bilang 3. Tinatawag itong gentle hamstring glide. Ang masikip na hamstring, ang malalaking kalamnan sa likod ng hita, ay karaniwan sa matatanda. Kapag marami tayong nakaupo, nagiging maikli at masikip ang mga ito. At kapag masikip, hinahatak nito ang pelvis na nagdudulot ng presyon sa pantog. Sa pamamagitan ng pagpapahaba ng mga kalamnan na ito, lumilikha tayo ng mas maraming espasyo sa pelvic area at nagpapahinga sa buong ibabang bahagi ng katawan. Para dito, maaari kang manatiling nakahiga. Panatilihing nakatupi ang kaliwang binti na patag ang paa sa kama upang protektahan ang likod. Ngayon iangat ang kanang binti pataas patungo sa kisame. Hindi mo kailangang ituwid ng perpekto. Ayos lang ang bahagyang kubo sa tuhod. Hawakan ang likod ng hita gamit ang mga kamay. Ngayon, iunat lang ang takong patungo sa kisame. Isipin na sinusubukan mong pindutin ang isang butones sa kisame gamit ang takong. Mararamdaman mo ang pag-unat sa likod ng binti. Hawakan sandali. At pagkatapos, relax ang tuhod. Ulitin natin ang galaw sa parehong binti. Iunat ang takong pataas. Ramdamin ang pag-unat. At relax. Ito ay pulsing motion. Hindi tayo nagpupuwersa ng static stretch. Nilalagyan natin ng glide ang nerbiyos at kalamnan. Iunat, huminga palabas, at relax. Lumipat tayo ng binti. Patag ang kanang paa sa kama. Iangat ang kaliwang binti. Hawakan ang hita. Iunat ang kaliwang takong patungo sa kisame. Ah, ang sarap niyan, hindi ba? Maaring masikip sa una parang kalawang na bisagra. Pero sa bawat pag-uulit, isipin na naglalagay ka ng langis sa bisagra. Nagiging mas maayos. Nagiging mas madali. Iunat. At relax. Iunat. At relax. Nararamdaman mo ba ang vibration o panginginig sa binti? Ayos lang iyon. Ito ay ang iyong mga kalamnan na nagtatrabaho at naglalabas ng tensyon. Pero kung masakit, ibaba ng kaunti ang binti. Gusto natin ng sensasyon ng mabuting tensyon, hindi matalim na sakit. Ehersisyo bilang 2, ang reclined butterfly. Papalapit na tayo sa dulo ng ating pisikal na gawain. Ang ehersisyo bilang 2 ay isa sa aking personal na paborito. Tinatawag itong reclined butterfly. Ang ehersisyo na ito ay partikular na dinisenyo upang buksan ang balakang at relax ang pelvic floor muscles. Maraming hindi nakakaalam na hawak nila ang stress sa pelvic floor. Patuloy nilang pinipisil ang mga kalamnan na iyon nang hindi alam. Ang tensyong ito ay maaring maging katulad ng pakiramdam na umihi at makagising sa gabi. Kailangan nating matutong bitawan iyon. Humiga ng patalikod. Itupi ang mga tuhod at ilapit ang mga paa nang magkadikit ang mga talampakan. Ngayon, dahan-dahang hayaang bumuka ang mga tuhod sa mga panig, parang nagbubukas na mga pahina ng libro. Maaari kang maglagay ng unan sa ilalim ng mga tuhod kung masyadong matindi. Sa katunayan, inirerekomenda kong gumamit ng unan
Ang layunin dito ay hindi malalim na pag-unat, kundi malalim na pagpapahinga. Kung pinipilit mong itagilid ang mga binti, hindi ka nagpapahinga. Kaya, mangyaring maglagay ng cushion sa ilalim ng bawat tuhod upang lubusang makaluwag. Ilagay ang mga kamay sa tiyan. Isara ang mga mata. Humiga na lang. Hayaang gawin ng grabidad ang trabaho. Ramdamin ang pagpapahaba ng inner thighs. Ramdamin ang pagbubukas ng balakang. Habang nakahiga rito, gusto kong ituon mo ang iyong paghinga. Huminga at ramdamin ang pagtaas ng iyong mga kamay sa tiyan. Huminga palabas at ramdamin ang pagbaba. Sa bawat paghinga palabas, isipin na umaalis ang tensyon sa iyong balakang. Isipin na dumadaloy ito palabas sa katawan at natutunaw sa kutsyon. Sabihin sa sarili, binibitawan ko. Napakalakas ng posisyon na ito para sa sistema ng nerbiyos. Inililipat ka nito mula sa fight or flight mode patungo sa rest and digest mode. Ito ang kalagayan kung saan nangyayari ang paggaling. Ito ang kalagayan kung saan nangyayari ang malalim na tulog. Manatili rito ng ilang higit pang hininga. Tangkilikin ang katahimikan. Karapat-dapat ka sa sandaling kapayapaan na ito. Bago tayo lumipat sa ating huling pinakamahalagang ehersisyo at mga karagdagang life hacks, gusto kong marinig mula sa iyo. Alam kong may maganda tayong komunidad dito mula sa iba't ibang dako ng bansa. Mangyaring i-pause ang video sandali at isulat sa komento. Saan ka nanonood? Nasa Maynila, Cebu, Davao, o sa ibang lugar? At mangyaring, kung may nahirapan sa mga ehersisyong ito o may tiyak na tanong tungkol sa iyong kalusugan, huwag mahiya. Tanungin mo ako sa komento. Personal kong binabasa ang mga ito at sinasagutan ko ang marami hanggat kaya ko. Sama-sama tayo rito at gusto kong tulungan kang magtagumpay. Ehersisyo bilang isa, diaphragmatic breathing with leg elevation. At ngayon, narating na natin ang ehersisyo bilang isa. Ito ang huling hakbang sa ating pisikal na gawain at perpektong naghahanda para sa mga life hacks na tatalakayin natin. Tinatawag ang ehersisyong ito na diaphragmatic breathing with leg elevation. Naalala mo ba ang pinag-usapan natin tungkol sa likido sa mga binti? Ito ang pinakamabisang paraan upang maubos ang likidong iyon. May ilang option dito. Maaari kang mag-stack ng 2 o 3 unan sa dulo ng kama at ipahinga ang mga guya sa ibabaw nito. O kung kaya mo, lumapit sa dingding at ipahinga ang mga binti laban sa dingding. Ang layunin ay mas mataas ang iyong mga paa kaysa sa puso. Kapag naitaas na ang mga binte, agad na nagsisimulang gumana ang grabidad para sa iyo. Hinahatak nito ang lymph at dugo palabas sa mga paa at bukong-bukong, ibinabalik sa sentro ng katawan upang maproseso. Pero magdadagdag tayo ng lihim na sangkap, ang paghinga. Ilagay ang isang kamay sa dibdib at isa sa tiyan. Gusto kong huminga ka ng dahan-dahan sa ilong ng bilang 4. 1, 2, 3, 4. Ramdamin ang pagtaas ng tiyan. Itinataas ang kamay. Dapat manatiling medyo tahimik ang dibdib. Ngayon, hawakan ang hininga ng bilang 2 at huminga palabas ng dahan-dahan sa bibig. Parang humihihip sa straw ng bilang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramdamin ang pagbaba ng tiyan. Gawin natin muli. Huminga ng malalim sa tiyan, punuin ang lobo sa tiyan. Hawakan at huminga palabas ng dahan-dahan, itulak palabas ang lahat ng hangin. Ang ganitong paghinga ay nagpapasigla sa vagus nerve. Ito ang master switch para sa pagpapahinga. Kasama ang pagtaas ng binte, ito ay malakas na senyales sa katawan na oras na upang mag-shutdown. Gawin ito ng 2 o 3 minuto tuwing gabi. Nakakatulong itong maubos ang likido, pinapakalma ang isip, at inihahanda ang pantog para sa huling paghihibago matulog. Binabati kita sa pagtatapos ng mga ehersisyo. Mahusay ang ginawa mo sa paghahanda ng iyong katawan pisikal. Pero tulad ng ipinangako ko, kailangan nating tugunan ang mga nakatagong salik, ang mga gawin na maaaring sumisira sa iyong tulog nang hindi mo alam. Narito ang 3 life hacks na tutulong sa'yo na makatulog ng mas mabilis at manatiling tulog ng mas matagal. Life hack bilang isa, ang 3-2-1 rule. Ito ang gintong panuntunan. Kung isa lang ang maalala mo ngayon, ito na. Tinatawag itong 3-2-1 rule. Ito ay simpleng countdown patungo sa mas magandang tulog. Bilang 3 oras bago matulog, itigil ang pagkain. Bakit? Dahil ang pagtunaw ay nangangailangan ng malaking enerhiya. Kung kumain ka ng mabigat or late snack bago matulog, abala ang katawan sa pagtunaw sa halip na magpahinga.
Itinataas nito ang temperatura ng katawan at pinapanatiling aktibo ang metabolismo kapag dapat itong bumagal. Alam kong nakakaakit ang late night snacking, pero subukang isara ang kusina 3 oras bago ang oras ng tulog mo. Bilang 2 oras bago matulog, itigil ang pag-inom ng likido. Ito ay mahalaga para sa inyo na nagigising para umihi. Kailangan bigyan ng pahinga ang mga bato. Itigil ang pag-inom ng tubig, tsaa, o juice 2 oras bago matulog. Ngayon, naririnig ko kayong nagtatanong, Dr. Santos, paano kung kailangan kong inumin ang gamot? Siyempre, exception yon. Isang maliit na higop ng tubig upang lunukin ang gamot ay lubos na ayos pero walang buong baso ng tubig. Alam kong mahirap sa simula. Kung 2 oras ay imposibleng parang, simulan sa 1 oras. Sa susunod na linggo, subukan ang 1.5. Unti-unting umabot sa 2 oras. Pasasalamatan ka ng iyong pantog. Bilang 1 oras bago matulog, gawin natin ang ating mga ehersisyo. Naalala mo ba ang mga ehersisyong natutunan natin? Mainam na gawin ito mga 1 oras bago matulog. Bakit 1 oras? Dahil ang mga ehersisyong ito, lalo na ang pagtaas ng binte, ay may 2 epekto. Una, pinapahinga nito ang pelvic floor at kalamnan ng binte. Inaalis ang pisikal na tensyon. Pangalawa, at pinakamahalaga, tinutulungan nitong maubos ang likido mula sa mga binti pabalik sa sistema. Sa paggawa nito 1 oras bago matulog, binibigyan mo ang katawan ng oras upang maproseso ang likido sa ihi. Ibig sabihin, maaari kang umihi ng huling beses bago patayin ang ilaw, ganap na walang laman ang pantog. Kung hihintayin mo hanggang nasa kama na upang maubos ang likido, mapupuno ang pantog habang natutulog ka at magigising ka ng 2:00 AM. Kung wala kang oras para sa lahat ng 5 ehersisyo, mangyaring kahit man lang gawin ang ehersisyo bilang 5, ang ankle pumps, at ehersisyo bilang 4, ang knee hugs. Ito ang pinakamahalaga para sa epektong ito ng pag-ubos. Life hack bilang 2, itakda ang atmosfera. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong kapaligiran. Habang ginagawa ang ehersisyo at sa huling oras bago matulog, kailangan mong ihanda ang yugto. Patunugin ang nakaka-relax na musika, mabagal, instrumental, marahil mga tunog ng kalikasan tulad ng ulan o alon ng dagat. Nakakagambala ito sa utak mula sa mga alalahanin. At tingnan ang iyong ilaw. Ang maliwanag na puting ilaw ay sinasabi sa utak na araw pa. Pinipigilan nito ang produksyon ng melatonin, ang hormone ng tulog. Patayin ang pangunahing ilaw sa kisame. Patunugin ang maliit na lamparan na may mainit at madilaw na bombilya. Gawing malabo at cozy ang kwarto. Gusto mong tularan ang paglubog ng araw. Ang visual cue na ito ay sinasabi sa sinaunang biology mo na natatapos na ang araw. Life hack bilang 3, ang sleep diary. At sa wakas, life hack bilang 3. Ito ay para sa mga mahilig sa agham. Gusto kong magpanatili ka ng simpleng journal or diary. Nakikita mo, madalas nating iniisip na random ang ating kalusugan, pero bihira itong ganoon. Gusto kong subaybayan mo ang iyong pag-unlad upang maunawaan kung ano ang gumagana para sa'yo at kung ano ang hindi. Kung may kakilakilabot na gabi kung saan mas masama kaysa karaniwan, isulat ito. Pero huwag lang isulat na masamang tulog. Maglaro ng detektib. Isulat kung ano ang ginawa mo noong araw na iyon. Kumain ka ba ng maanghang sa hapunan? Nag-away ka ba sa miyembro ng pamilya? Nanood ka ba ng nakakatakot na pelikula? Uminom ka ba ng kape pagkatapos ng tanghalian? Makikita mo ang mga pattern. Maaari mong mapagtanto, tuwing kumakain ako ng sarsa ng kamatis, masama ang tulog ko. Pero higit sa lahat, gawin ito sa magandang araw. Kung magising kang pakiramdam ay kahanga-hanga, isulat ito. Tanungin ang sarili, ano ang ginawa ko ng tama? Nilaktawan ko ba ang hapon na kape? Naglakad ba ako sa sikat ng araw? Ginawa ko ba ng buo ang aking mga ehersisyo? Gumugol ba ako ng oras sa libangan na mahal ko na nagligaw sa akin mula sa stress? Kapag naunawaan mo ang sarili mong mga trigger, nagiging maestro ka ng sariling kalusugan. Huminto ka sa paghula at magsisimula kang malaman. Mga kaibigan, marami tayong natakpan ngayon. Natutunan natin kung paano ibomba ang likido palabas sa mga binti, kung paano paluwagin ang ibabang likod, at kung paano ayusin ang gabi para sa tagumpay gamit ang 3-2-1 rule. Alam kong nakakatakot ang pagbabago. Hindi mo kailangang gawin ang perpekto ngayong gabi. Pumili lamang ng isa. Marahil ngayong gabi ay subukan mo lang ang ankle pumps. Bukas naman ay subukan mong itigil ang likido ng mas maaga. Ayos lang iyon.
Ang maliliit na hakbang ay humahantong sa malalaking destinasyon. Ang katotohanang nandito ka pa rin, nakikinig sa akin hanggang sa dulo ng video na ito, ay nagsasabi sa akin ng isang bagay na napakahalaga tungkol sa'yo. Ipinapakita nito na talagang gusto mong mapabuti ang iyong kalusugan. Ipinapakita nito na hindi ka pa sumusuko at nangangahulugan na nasa tamang landas ka na. May kapangyarihan kang baguhin kung paano ang pakiramdam mo. Magtiwala sa iyong katawan, maging mapagpasensya sa sarili, at patuloy na sumulong. Maraming salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Naisin ko sa iyo ang mapayapa, walang patid, at nakakapagpapanumbalik na tulog ngayong gabi.